nag-iisip na rin ng Los Angeles Lakers kung bibitawan na nila itong si LeBron James. Kaya kumbaga, magpo-focus na sila na panibagong superstar na posible na nga makakasama ni Luka Doncic para na nga sa kanilang future ng kuponan ng LA Lakers. Dahil ayon na nga sa mga lumalabas ditong balita, malaki kasi ang pakinabang ng kontrata ni LeBron James sa Los Angeles Lakers. Dahil itong 52.5 na milyon na kontrata ni LeBron James ay malaki talaga dito ang isang potential na makakuha pa sila dito ng isang superstar. At saka mga idol ay makakadagdag pa dito sa kanilang cap space. O kaya naman, kaya pa nila ditong kumuha ng mga legit na veteran player pa at mga role player na pwede nila ditong maidagdag sa LA Lakers. Kaya kung aalis na nga daw itong si LeBron James sa Lakers ay makakapag-rebuild pa nga daw sila sa pagitan dito ni Luka Doncic. At ang isa pa, patungkol na nga dito kay LBJ, may mga report din na tinanggap ni LeBron yung player option para kung sakaling mabuyout siya dito ng LA. Kaso nga lang itong si LeBron ang ikalawang player ngayon na meron ditong no trade clause. Ang ibig sabihin lang naman dyan mga idol ay kontrolado niya kung saan niya ditong gustong mapuntahan na kuponan at kung magkakasundo nga sila ni Rob Pelinka at Jeanie Buss. Basically, minomonitor na ang status ni LeBron sa Lakers dahil na nga sa mga potential na trade na pwede talaga dito mangyari. E ngayon pa lang mga idol ay naghahanap na sila ng posibilidad na kapalit na nga dito ni LeBron James at makakasama ni Luka Doncic sa LA Lakers dahil baka nga hindi na magustuhan dito ni LBJ na manatili kung sakali man na umalis na nga itong si LeBron James sa kanila na kung hindi na mahintay ang kanya na nga ditong retirement. Sa mga nababalay-balita na nga na wala na nga ditong kasiguraduhan si LeBron James sa Lakers ay heto ang kanilang plano na makuha. Ay ang una, itong si Donovan Mitchell ng Cleveland Cavaliers. Pwedeng-pwede to para sa future ng Lakers. Grabe rin ang kanya mga ginagawang numero sa pagbuhat ng Cleveland Cavaliers. Sa nakaraang season, 23 points per game ang kanya ditong kinakamada, 50% from the field goal at 40% naman sa 3-point area. Nakakapag-create rin ito ng mga open looks sa kanyang mga kasama at bilang gwardya, ang kanyang decision making at court vision ang pinakamalaking ambag niya sa kanilang sistema. Kaya naman, bagay na bagay rin itong kasama ni Luka Doncic. At ang pangalawa, matatarget ba ng Lakers na makuha itong si Kawhi Leonard? Pwede rin kung balak nila dito mag-rebuild ang kapitbahay nilang Clippers. Kapalit na nga sa may iwang posisyon dito ni LeBron James. Para sa Clippers, malaki rin ang benepisyo ang pag-alis dito ni Kawhi dahil magiging flexible ang kanilang financial na situation at kapag matapos ang kontrata ni LeBron sa 2026 ay bukas dito ang pinto para maghanap rin sila ng bagong franchise player. At sa Lakers naman, itong si Kawhi Leonard, maaari siya maging bagong mukha ng kuponan kasama itong si Luka. Kahit lamang sa maiksing panahon habang binubuo nila ang kasunod na core. Pero yun nga lang, medyo sugal ito para sa Lakers dahil na nga sa mga injury dito ni Kawhi Leonard. Pero halos parehas lang sila dito sa laruan ni LeBron. Kaya naman sa usapang stats ay okay rin ito. At ang ikatlo naman, etong si Giannis Antetokounmpo. Malaki rin dito ang tsansa na makuha na itong si Giannis dahil na nga sa malaking kontrata na maiiwan dito ni LeBron. Tiyo, sigurado gugustuhin niya rin mapunta sa Lakers dahil close nga siya dito kay Luka Doncic. At alam naman natin kung anong kaya niya dito ibigay para sa Lakers team. At ang isa pa, gusto niya pa dito magkaroon ng kampyonato. Kung makakasama niya dito si Luka, ay sigurado meron sila ditong mabubuong solid na chemistry. Kaya naman, marami pa talaga tayo ditong aabangan sa pagitan ni LeBron James at ng LA Lakers.